noong panahon ng imperialismo. Pag-usbong ng imperyo ng England, France, Netherlands, Portugal at Spain sa Amerika, India at East Indies. Noong ika-15 hanggang ika-18 siglo nagsimula ang tinatawag na Age of Exploration. Ito ay panahon ng malawakang paglalayag ng mga bansa sa Europe upang maghanap ng bagong ruta ng kalakalan, makakuha ng ginto at yaman, magpalaganap ng relihiyon at magpalawak ng kanilang kapangyarihan. Ang resulta nito ay ang pag-usbong ng iba't ibang imperyo sa Amerika, India at Silangan na nagdulot ng malaking pagbabago sa kasaysayan. Ang England ang nagkaroon ng pinakamalakas na imperyo sa kalaunan. Nagtatag sila ng mga kolonya sa North America, ang tinatawag na 13 colonies, Caribbean at India. Sa pamamagitan ng British East India Company, lumakas ang kanilang kapangyarihan sa Asia. Unti-unti nilang natalo ang mga Pranses at Dutch, kaya't lumawak ang kanilang impluwensya sa pag-usbong ng British Empire. Kumalat ang wikang Ingles at Protestantism. Ang France ay nagtatag ng mga kolonya sa Canada, tinawag na New France, Louisiana at Caribbean. Kilala sila sa pakikipagkalakalan ng balahibo o fur trade, kasama ang mga katutubo. Sa India, nagtayo rin sila ng mga himpilan tulad ng Pondicherry. Malaki ang impluwensya ng France sa wika at kultura, at malakas din ang kanilang papel sa pagpapalaganap ng Katolisismo. Nakilala ang Netherlands sa kanilang lakas at kalakalan. Itinatag nila ang Dutch East India Company o VOC na naging pinakamakapangyarihang kumpanyang pangkalakalan noong panahong iyon. Nasakop nila ang Indonesia at nagkaroon din sila ng kolonya sa Amerika na tinawag na New Amsterdam, na naging New York kalaunan. Ang Olandes ay nakatuon sa higit na negosyo at kalakalan kaysa sa pagpapalaganap ng relihiyon, kaya't naging makapangyarihan sila. Ang Portugal ang unang nakarating sa India sa pamamagitan ng rutang dumaan sa paligid ng Afrika sa pamumuno ni Vasco da Gama noong 1498. Nagtayo sila ng mga himpilan sa Goa sa India, Malacca sa Malaysia at Macau sa China. Sila rin ang sumakop sa Brazil na naging pinakamahalagang kolonya nila sa Amerika. Ang pangunahing layunin ng Portugal ay kalakalan ng pampalasa at pagpapalawak ng Kristyanismo. Ang Spain ang unang bansang nagtagumpay sa pagtuklas ng bagong daigdig matapos ang paglalayag ni Christopher Columbus noong 1492. Dito nagsimula ang pananakop sa Mexico, South America, Central America at Caribbean. Nakakuha sila ng napakaraming ginto at pilak at naging sentro rin sila sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Dahil dito, laganap hanggang ngayon ang wikang Espanyol at relihiyon sa mga bansang kanilang sinakop. Napasok man ng iba't ibang Europeo ang India. Sa huli, ang Britanya ang naging pinakamakapangyarihan at pinakamatagal na namahala at nagkontrol sa India. Sa kasaysayan, ito ang bahagi ng East Indies Hemisphere ng daigdig na narating ng mga Europeo noong panahon ng paggalugad. Ang mga lupain na ito mayaman sa mga rekado at likas na yaman, kung kaya't ang mga Europeyong bansa ay nagnais na makontrol ang teritoryo at kalakalan dito. Pagpasok ng mga imperialistang estado sa Russia, Italy, Germany, United States at Japan. Mga layunin, maipaliwanag ang imperialistang estado, maipaliwanag ang kahulugan at katangian ng imperialistang estado, maipaliwanag ang mga bansa. Imperialistang estado. Ang imperialistang estado ay isang bansa na nagpapalawak ng kanyang kapangyarihan at impluwensya sa iba pang mga bansa sa pamamagitan ng kolonisasyon, pwersang militar o dominasyon sa ekonomiya. Ang mga estado ito ay madalas na naghahangad na kontrolin ang mga dayuhang teritoryo para sa mga mapagkukunan, estratehikong kalamangan at pagpapalaganap ng kanilang kultura. Russia. Ang imperialismong Ruso ay may layuning palawakin ang kanilang teritoryo, kapangyarihang militar,
at impluwensyang pampolitika, ekonomiya at kultura sa ibang mga bansa. Nais nilang maging Third Rome pagkatapos ng pagbagsak ng Constantinople noong 1453. Italy. Ang Italy ay naghangad ng imperial na kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagtatag ng kolonya sa ibang mga bansa, partikular sa Africa, pagkatapos ng pagsama sa ibang mga kapangyarihang Europeo sa Scramble for Africa. Ang imperyong kolonyal ng Italia, na kilala rin bilang Imperyong Italiano sa pagitan ng 1936 at 1941, ay tinatag sa Africa noong ika-19 na siglo. Ito ay binubuo ng mga kolonya, protektorado, konsesyon at dependency ng kaharian ng Italia. Sa Africa, kasama sa imperyong kolonyal ang mga teritoryo na kasalukuyang Libya, Eritrea, Somalia at Ethiopia, Germany, sa ilalim ni Kaiser Wilhelm II. Nagkaroon ng agresibong diplomasyo, pagkuha ng mga kolonya sa ibang bansa at pagpapaunlad ng malaking hukbong dagat. Ang imperialismong Nazi ay naglalayong kontrolin ang silangang Europa at itaguyod ang Lebensraum o living space para sa mga Aleman. United States. Matapos ang digmaang sibil noong 1865, naghangad na palawakin ang posisyon nito sa mundo sa pamamagitan ng impluwensyang pang-ekonomiya, interbensyong militar at impluwensyang kultural at relihiyoso. Nais din ng US sa magbukas ng mga bagong merkado para sa mga produktong Amerikano at palaganapin ang kulturang Amerikano. Japan. Ang imperyo ng Japan na kilala rin bilang Imperyong Hapon o Imperial Japan ay ang estado ng bansang Hapon na umiral mula sa Meiji Restoration noong Enero 3, 1868 hanggang sa nakabisa ang konstitusyon ng Japan noong Mayo 3, 1947. Mula 1910 hanggang 1945, kabilang dito ang Japanese Archipelago, ang Kurils, Karafuto, Korea at Taiwan. Sa mga huling yugto ng World War II, kasama ang pagkatalo ng Japan, kasama ang iba pang mga Axis power, ang formal na pagsuko ay inisyo noong Setyembre 2, 1945 bilang pagsunod sa Potsdam Declaration ng mga alis at ang teritoryo ng imperyo ay kasunod na lumiit upang masakop lamang ang Japanese Archipelago sa kahawig ng modernong